Part 3. I'm pregnant. Yes, I'm pregnant. Tumingin si Jillian sa banyagang pari. I'm pregnant, father. And the daddy of my child is that man. Aniya sabay turo sa lalaki na kasama ng bride, else that true? Malumanay pa rin itong tanong. Yes, father. We had a one-night stand and he got me pregnant. That's why I'm opposed to this wedding. Aniya sa nabubulol na salita. Gustong sapakin ni Jillian ang kanyang sarili. Ano ba itong mga pinagsasabi niya? Hindi ito ang sinabi ni Madison na sasabihin niya. Wala ito sa practice. Nagsimula ng magingay ang mga nandito sa cathedral. Totoo ba ang sinasabi niya? Wika ng isang matandang babae. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Ipokrita iyan. Impostor. Hindi magagawa ng anak ko ang mga paratang ng babaeng iyan. Sigaw ng isa pang ginang sa kanya na kung wala lang nakahawak dito ay malamang na kanina pa siya nito kinalbo. Totoo ang mga sinabi ko. Mahal na mahal ko si Paxton. Nagmamahalan kaming dalawa. Hindi mabubuo ang bata sa sinapupunan ko kung hindi namin mahal ang isa't isa. Ako ang mahal niya at napilitan lang siya na pakasalan ang babaeng iyan dahil naaawa si Paxton sa kanya. Walang prenong buga ng bibig niya. Oh shit dammit. Just kill me. Dahil sa adrenaline rush, kaba at takot ay kung ano-ano na ang pinagsasabi niya. Ang sinabi niya kanina ay one night stand lang, tapos ngayon ay sasabihin niyang nagmamahalan silang dalawa ng Paxton na iyan. Tandang pananong, labas niyo ang babaeng yan dito. Yaya niyo, itapon niyo sa dagat. Cynthia, kumalma ka. At paano ako kakalma? Malakas na hinayla si Jillian ng mga kalalakihan upang itapon sa labas. Nagpapalag na siya ang makawala sa mga ito. Hindi pa siya tapos. Kailangan niyang makita na umalis ang bride. Natigil ang mga lalaki sa paglalakad sa kanya nang may isang kamay na parang bakal ang humablat sa braso niya. What the are you saying you goddamn woman? I don't even know you so stop ruining my wedding. Marahas na lininggan ni Jillian ang lalaking may hawak sa braso niya. At para siyang nabuhusan ng nagyayelong tubig nang makita ang mukha nito. Umawang ang mga labi niya at namilog ang kanyang mga mata. Nanaginip ba siya? Ito yung lalaki noon sa bar. Ang lalaking naka one night stand nga niya. Bakit ito nandito? His wedding daw. Ibig sabihin ay ito ang sinasabi ni Madison na Paxton. Baby, I miss you so much. Wala sa sarili niyang bulalas at nangunyapit pa sa leeg nito na parang unggoy. Diyos mio por santo. Yaya niyo ang baliw na babaeng iyan sa anak ko. Dumilim ang mukha ni Paxton dahil sa ginawa niyang iyon. Marahas nitong tinanggal ang mga braso niyang nakapulupot dito ngunit bago pa ito makapagsalita ay hinayla na niya necktie nito at walang babala na sinil ng halik. Napasinghap ang kanilang mga audience habang siya ay parang aatakihin na sa sobrang lakas at bilis ng tibok ng kanyang puso. Wala ang lahat ng mga ito sa sinabi ni Madison. Wala sa script. Hindi na gumagana pa ang kanyang isip at basta na lang na gumagalaw ang kanyang katawan. Pero in fairness, sobrang lambot at tamis ng labi ng lalaking hinahalikan niya. Nasa ganoong pag-iisip si Jillian nang maramdaman niya na may humila sa buhok niya. Nang maghiwalay ang mga labi nila ni Paxton ay sinalabong siya ng malutong na sampal ng bride nito. Umangat muli ang kamay nito sa ere. Akala niya ay sasampalin ulit siya nito ngunit sa pisngi naman ni Paxton tumama ang kamay nito. I'll hate you, you liar, cheater. Hagulgol nito sabay hampas sa mukha ni Paxton nang hawak nitong bulaklak. Pinanood ni Jillian kung paano ito tumakbo paalis. May ilan din na sumunod dito na sa hinuhan niya ay mga kamag-anak ng naturang bride. Lily, habol ni Paxton sa kasintahan. Hinaplos ni Jillian ang namamaganyang pisngi. Success ba ang misyon niya? Dahil isa rin siya sa mga lahi ni Eva ay nasisiguro niyang ipagtatabuyan ni Lily si Paxton ng ilang araw, linggo at buwan kahit na ano pang suyo ang gawin ng huli. Lalo na sa ganito ng sitwasyon kung saan nasira ang sarili mong kasal. Nagawa na niya ang kung ano ang dapat niyang gawin. Nasira na ang kasal ng dalawa. Kailangan na rin niyang exit. Uuwi na siya ng Pilipinas, and where the private do you think you're going? Malakas na hinawakan ni Paxton ang kanyang braso habang mariin iyon na pinisil. Aray, daing niya habang sinusubukan na makawala dito. Lumapit si Paxton sa kanya at matalim ang boses na bumulong sa kanya. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo ha?
You just ruined the important day of my life, you've taken away my precious wedding and tainted my image to my girlfriend. Do you think you can run away just like that? Sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang mabuhay pagkatapos ng lahat ng mga sinira mo? Tandang padamdam panipik. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Jillian. Ang mga mata niya ay lumipad sa bakana ng cathedral at paitong umaasa na may pumasok upang tulungan siyang makawala. Ngunit, wala. May malakas na tumikim. Hinanap ni Jillian kung saan iyon nanggaling at ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makita si Mr. Zimmerman. Ano ang ginagawa nito dito? Kumurap-kurap siya dahil baka niloloko lang siya ng kanyang mga mata ngunit hindi. Kahit anong galkurap ang gawin niya ay si Mr. Zimmerman nga ito at nginingitian pa siya. Sunod-sunod na lang ang mga pamilyar na mukha ang nakikita niya. Tumikim ulit ito saka nagsalita. Kung totoo nga lahat ang mga sinabi mo, then gusto ko na makasal na kayo ng anak ko ngayon din mismo. Hendrix, Dad, are you crazy? Ni hindi ko nga kilala ang babaeng ito eh. Si Paxton saka binitawan siya na parang nandidiri. Napabelang-belang ang tingin ni Jillian sa dalawa. Anak, Dad, mag-ama ang mga ito. Napakalaking biro itong nangyayari. She is pregnant, my son. Kailangan mong panagutan ang ginawa mo sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya habang malutong naman na nagmura si Paxton. Wala akong pakialam kung buntis siya, Dad, hindi ako ang ama ng dinadala niya. Paanong ako ngayon ko lang nakita ang babaeng ito? This is nonsense. Hendrix, naloloko ka na ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Paano mo nagagawang ipakasal ang anak mo sa ganyang klaseng tao? Mag-isip ka nga. Si Lily dapat ang pakasalan niya hindi ang kung sino-sinong babae lang dyan sa tabi. Giit naman ng hysterical na ginang na kung hindi siya nagkakamali ay ina nitong si Paxton at asawa ni Mr. Zimmerman. I'm running for the position of Vice President this coming election and I don't want this mess to ruin my reputation. Marry her, Paxton. Hindi kita pinalaki upang bumuntis ng isang babae saka ito tatakbuhan. I mold you to become a responsible man and if you don't want me to despise and disown you, you better marry that young lady beside you, seryoso at may diin na wika nito. Paxton clenched his fist. His father is the type of person who prioritizes responsibility first over anything. He respects his father so much that he can't turn him down. Napipiko na sinabunutan ni Paxton ang buhok nito at muling hinablot ang braso ni Jillian sa kabamulong sa dalaga. You better stop this madness. Umamin ka na habang maaga pa. I'm going to let this sleep, give you a Frivitsking money if that's what you want basta sabihin mo sa nababaliw kung ama na palabas lang ito. I know that this is just a facade. I don't know you. I don't like you and I don't want to marry you. Sabihin mo ang totoo at papakawalan kita. Ngunit kapag ipinagpatuloy mo ito, umasa kang gagawin kong impyerno ang buhay mo habang buhay. Napalunok si Jillian habang unti-unting nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na ganito ang kalalabasan ng ginawa niya. Sa totoo lang ay gusto na niyang umamin pero natatakot siya sa maaaring gawin ni Madison. Hawak nito ang buhay ng pamilya niya. At nababaliw na ba si Mr. Zimmerman? Bakit siya nito ipapakasal sa anak nito? Mariin na napapikit si Jillian, huminga ng malalim sa kangunisi. Ano, tatakbuhan mo ang responsibilidad mo sa akin at sa magiging anak natin. Binuo natin itong dalawa kaya dapat napalakihin natin ang ating anak na magkasama. Paninindigan na niya ang ginawang kasinungalingan. Bago siya magtungo dito ay inihanda na niya ang sarili. Isinugal niya ang lahat-lahat kaya kung anuman ang mangyayari sa kanya ngayon ay tanggap niya, huwag lang mapahamak ang kanyang pamilya. Nakita ni Jillian ang pagkayem ni Paxton ng mga kamao. Yumiigting ang panga nito na kung sila lang dalawa ay baka kanina pa siya nito sinakal at ibinalibag. Ramdam niya ang matinding galit at puot na lumalabas sa katawan nito. Muling tumikim si Mr. Zimmerman, I'm sorry for the huge commotion, Father. We already settled everything and those two there will get married instead, anito sabay turo sa kanila ni Paxton. Hendrix, matamis nang umiti si Father. Sure, you can arrange the papers later. And there's no such things as legal documents when the two hearts are really in love with each other. They will be bind together with love. Now,
Can I have the couple to come in front and restart the wedding ceremony? Pinukul siya ng masamang tingin ni Paxton. At bago ito lumakad palapit sa may altar ay nagbitiw pa ng mga salita. I gave you a chance but you choose your stupid pride. Embrace yourself, make sure that your life with me will be a living hell. And just like that, with only a couple of minutes, with the power bestowed to the priest, Jillian and Paxton are now husband and wife. Sa rest house ay nagtatalo naman si Madison sa labis na tuwa nang mula sa monitor na pinapanood nila ay makita ang paglabas ni Lily mula sa cathedral kung saan idinaos ang sariling kasal nito. Yes, we did it. Look at the face of that pathetic bitch. Nagsisigaw sa tuwa na wika ni Madison. Pati si Kylie na kasama nito ay napapangisi rin. Sumayaw-sayaw pa siya na agad naman na sinaway ng kanyang kaibigan. Damn, Madison. Hindi ako makapaniwala na nagtagumpay si Jillian sa ipinagawa mo. Hindi nga natuloy ang kasal nila Paxton at Lily. Anong susunod mong plano? Tiyak na susuyuan iyon ni Paxton pagkatapos nito. Muling bumalik si Madison sa pagkakaupo at nagsindi ng sigarilyo. Hinay-hinay lang, Kylie. May nakalahad na akong plano. Ngayon na nasira na ang relasyon ng dalawa, hindi ko hahayaan na magkakabalikan ulit sila. Just let me savor this moment. Kumuha pa ng wine si Madison at nag-inuman ang dalawa upang i-celebrate ang success ng operasyon nila. Nasa ganoon silang eksena ng ilang minuto nang mapansin ni Kylie na hindi pa lumalabas si Jillian mula sa cathedral. Tiningnan nito ang oras sa relo. Lagpas 15 minutos na. Bakit hindi pa bumabalik si Jillian? Napansin nga rin iyon ni Madison. Tumingin siya sa screen saka sinubukan na tawagan ang team na ipinadala niya doon sa venue. Nakailang ring na pero wala pang sumasagot. Kumnot ang noo niya. What is happening? Maya-maya nga lang ay humahanggos na lumapit sa kanila si Ronald. Miss Madison, may malaki tayong problema. Wala nang makontak ni isa sa grupo nila Albert. At base sa naka-standby na ilan sa ating mga kasamahan sa daan ay mukhang papunta dito ang mga tauhan ni Paxton Zimmerman. Kailangan na nating umalis bago nila tayo maabyutan dito. Ano? Bulalas niya. Sunod-sunod siyang yumasal ng mga mura at mabilis ang mga kilos na niligpit ang kanyang mga gamit sa mesa, ganun na rin si Kylie. Prepare to leave. We're going back in the plane. Bilisan niyo. And don't leave any trace of evidence. Paano ang mga ilan nating mga tauhan sa labas? Layong babaeng inutusan mo. Hindi pa iyon dumarating, pahabol ni Ronald na tanong. Tell them that we are leaving. Dumiretso agad sila kung saan nakalanding ang eroplano. If they won't make it in time then tell them to hide for the meantime, sagot niya at dumiretso sa kwarto niya. Yung babae Miss Madison. Wala kaming contact sa kanya, anito na sumunod pa talaga sa kaya. Mariin na napapikit si Madison. Just leave her. Ano po? Let's leave her. Bulyo niya dito. My priority here is my safety. Kung gusto mo siyang isama pabalik ng Pilipinas then puntahan mo siya doon at kunin. It's her fault that she will be left here. May usapan na bumalik siya sa loob ng 15 minutos pero hindi niya ginawa. Hindi siya tumupad sa usapan kaya hindi ko nakasalanan iyon. Now go and do your job. Pabalibag niyang isinara ang pintuan sa pagmumukha nito, nag-init ang ulo niya. Bumukas ulit ang pintuan at pumasok si Kylie upang tulungan siyang ligpitan ang ilan niyang mga gamit. Seryoso ka ba sa sinabi mo, Madison? Liwan natin si Jillian dito. Nasa England tayo. Hindi ito Pilipinas. Wala siyang alam tungkol sa bansang ito. Wala siyang passport. Wala siyang dalang pera ni isa. Sa tingin mo ba ay makakasurvive siya dito mag-isa? Nababanas na hinarap ni Madison ang kaibigan. No. Alam ko ang lahat ng iyan. We will get her back of course. Pero sa ngayon ay mas importante na makaalis tayo agad. Hindi pwedeng abutan tayo dito ng mga tauhan ni Paxton. Malalagot ako kay Dad kapag nalaman niya ito. Leon ang labis na ikinatatakot ni Madison na mangyari. Hindi alam ng kanyang ama ang mga pinaggagawa niyang ito. May business meeting kasi ito sa ibang bansa kaya sinamantala niya ang pagkakataon na wala ito upang gamitin ang koneksyon nito. Ang malupit pa doon ay business partner ang kanyang ama at ang ama ni Paxton. Tiyak na masisira ang reputasyon nito sa pamilya ng mga Zimmerman kapag malaman na sinira niya ang kasal ng anak ng business partner. Her father is a ruthless man.
Wala itong pinapalagpas ni isa kapag may nagkamali kahit na mismo nitong anak. Ayaw na niya ulit maranasan kung gaano ito kalupit. Sigurado ka ba dyan sa sinabi mo? Babalikan mo si Jillian. Pangungulit pa ni Kylie habang mabibilis ang mga lakad nila na tinahak ang daan papunta sa naghihintay na van. Oo nga, inis niyang sagot dito. Ano pa ba kasi ang ginagawa ng babaeng iyon at hindi agad bumalik? Imbes na matatapos na sana ang problema niya ay dumagdag pa ito. Ngunit hindi naman siya ganun kasamang tao upang basta na lang itong abandonahin. Nagawa nito ang kanyang pinapagawa. Inisip niya kanina na bibigyan ito ng bonus pero dahil naging pasaway ito ay hindi na. Bilasan mo ang pagpapatakbo. Utos ni Madison sa tauhan na nagdadrive. Banggiin mo kung may paarang-harang sa daan. Marahas siyang nagbuga ng hangin sa kasunod na tinawagan ang kanilang pilot. We're on our way there. Prepare to take off anytime soon. Pagkatapos nun ay sumandal si Madison at hinilot ang kanyang sentido. Sa kabila ng mga nangyayari ay hindi niya mapigilan ang hindi mapang-isi hanggang sa tuluyan na siyang humalaktik. It's been a long time na since she felt this kind of adrenaline. She smirked when she remembered the ruined wedding of Lily. Serves her right. Sa wakas ay nakaganti rin siya. Ngunit nagsisimula pa lang siya. Marami pa siyang nakahandang paghihiganti para dito. This is insane, Hendrix. Pinakasal mo talaga agad ang anak mo sa babaeng iyon. At naniniwala ka talaga sa mga sinabi niya. Nabuntis siya at si Paxton ang ama. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung anong klaseng tao ito. Parang ipinakasal mo lang ang anak natin sa isang sa club. Watch your words, Cynthia. Kalmado ngunit may diin na sita ni Hendrix sa asawa. Hindi ko lang talaga matanggap ang ginawa mo. Sila dapat ni Lily ang ikakasal. Ang dalawang iyon ang nagmamahalan. Did you see how hurt Lily was? Patuloy na daldal ng ginang. Gustong-gusto kasi ni Cynthia ang babae para sa anak. Bukod kasi sa napakaganda nito ay napakabait pa. Botong-boto siya para dito. Sobrang excited pa naman siya sa kasal pero ito lang pala ang mangyayari. Her disappointment was over the moon. She was infuriated na kung nagkaroon lang siya ng pagkakataon na mahawakan ang walang hiyang babaeng iyon ay talagang bubunutin niya ang lahat ng buhok nito sa ulo. You already know that I don't like her for my son, sagot ng kanyang asawa. Ha! At iyan ang dahilan kung bakit ka gumawa ng ganun desisyon. Sinasabi ko na sa iyo, Hendrix. Hindi yun magagawang mahalin ng anak natin kahit kailan. Para mo na ring pinatawan ng panghabang buhay na kaparusahan ng babaeng iyon. Dadalawin ka rin ng konsensya mo. Hindi na muli pang umimik si Hendrix at itinuon na lang ang tingin sa daan. Maaaring tama ang sinabi ng kanyang asawa ngunit kahit kailan ay hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya. Balang araw ay papasalamatan din siya ng kanyang anak na kay Jillian niya ito ipinakasal imbes na kay Lily. Samantala, ang kabilang sasakyan kung nasaan sina Jillian at Paxton ay umiba ng direksyon. Dapat ay sa hotel ang destinasyon nito ngunit kadudad ang nag-iba ito ng ruta ng daan. Abot hanggang langit ang nararamdaman ni Jillian ng mga sandaling iyon. Hindi siya bulag upang hindi makita na humiwalay sila sa sasakyan ng mga magulang ni Paxton. Higit sa lahat ay hindi siya tanga upang hindi maisip kung ano ang sunod na mangyayari sa kanya. Nasa harap si Paxton nakaupo kasama ang driver nito. Kanina pa ito walang kibo ngunit ang dilim sa mukha nito ay hindi nawawala, para pangang nadidagdagan ito sa bawat oras na magdaan. Napapalibutan din siya ng mga tauhan nito. Baliw siya kung iisipin niya na magiging mabait ito sa kanya. Oo, sobra siyang natatakot pero natanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nalulungkot lang siya, sana ay makita man lang niya sa huling pagkakataon ng kanyang ina. Malaki ang tiwala niya kay Lance. Hindi man niya ito lubusang kilala pero alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Na kahit na hindi na siya makabalik pa, panatag ang loob niya na hindi nito pababayaan ang kanyang ina. Nagbaba ng ulo si Jillian at pasimpleng pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi dapat siya umiyak. Ginasto niya ito. Dapat ay hindi siya magpakita ng kahinaan sa nalalabing oras ng kanyang buhay. Mula sa hawak na cellphone ay nagangat ng tingin si Paxton sa rearview mirror. Nagtiimbagang siya nang makita kung paano itago ng babae ang pag-iyak nito.
He gave her a chance, yet she still chose to stood on her ground, unwavering. He likes people with guts and huge determination, but not this time. This is not bravery. This is stupidity. Binalingan ni Paxton ang tauhan na katabi ng babae saka ito tinanguan. Madilim ang mukha na pinanood niya kung paano nito hatawin ang leeg ng babae dahilan ng mabilis nitong pagkakawala ng malay. Inayos niya ang necktie pagkatapos. Sa dating headquarters tayo. Yes, boss. Nagising si Jillian dahil sa naramdamang matinding lamig. Nakabukas na nga ang mga mata niya pero puro kadiliman ang kanyang nakikita. Mapait siyang napangiti nang maalala ang huling nangyari. Hinato lang naman siya ng baril sa leeg. Ramdam pa niya ang kirot doon. Pinakiramdaman ni Jillian ang paligid lalo na ang kanyang katawan. May naririnig siyang paisa-isang mga patak ng tubig. At base na rin sa tunog ng pagbagsak nito, natitiyak niyang nasa basement siya o di kaya ay sa bodega kwarto na walang kalaman laman. Pero mas maganda siguro na sabihin na nasa torture room siya. Nakapiring ang mga mata niya. Mahigpit din na nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Nakahandusay siya sa malamig na semento. Wala na ang mahaba niyang suot. Iniklian lang iyon at binawasan upang maramdaman niya ang lamig sa buong paligid. Ngunit kahit sa gitna ng kaawa-awa niyang itsura ay umusal pa rin siya ng pasasalamat nang maramdamang walang kakaiba sa kanyang katawan lalo na sa pagitan ng kanyang mga hita. Walang bakas ng ganong klase ng karahasan. Hindi niya kakayanin kapag may lumapastangan sa kanyang pagkatao at dignidad. Tatanggapin niya ang anumang klase ng parusa, huwag lang ang bagay na iyon. Sumikdo ang puso ni Jillian nang maingay na bumuakas ang kinakalawang na pintuan, kasunod nun ay ang mga boses na nag-uusap at tawanan. Napalunok siya. Sino ba kasing mag-aakala na may manggugulo sa kasal ni boss? Mga baliw siguro ang mga iyon. Hindi nila alam kung sino ang binabangga nila. Pero mukhang hindi pipitsugan ang grupo na iyon. Biruin mo, may mga magagaling silang sniper. At nakatakas din sila. Malamang nagaling din sa Pilipinas ang mga iyon. Isa siguro sa mga ex-girlfriend ni boss ang may pukana nito. Hindi matanggap na ikakasal na. Hagalpakan ang sunod na narinig ni Jillian galing sa mga lalaking dumating. Base sa mga maririnig niyang ming boses ay 4 ang mga ito. Pero in fairness maganda itong ipinainrayla. Hindi ba ay ganito yung mga kadalasan na tipo ni boss? Mas gusto ko ang ganda ng isang ito kaysa kay Miss Lily. Gago, parang sinabi mo na rin na hindi maganda si Miss Lily. Maganda naman. Sobrang ganda nga lang na hindi nakapanipaniwala. At saka, halata naman na hindi na natural ang ganda nun. Modelo kasi malamang na madami na yung ipinaretoke at ipinaayos sa mukha at katawan. Paano mo naman nasabi na retokado? May pruweba ka ba? Hamon ng isa, ulol ka talaga. Hindi mo ba napansin na iba na naman ang korte ng long niya? Tingnan mo rin ng mabuti ang dibdib niya. Halatang nagpadagdag. Gusto atang magpa-impress kay boss sa kanilang honeymoon. Sayang nga lang at hindi natuloy. Malakas na humagalpak ng tawa ang mga ito, ikaw pala itong manyak sa atin Paano mo nalaman na nagpadagdag? Lagi mo sigurong tinatitigan no. Umalangaw-ngawmal ang tawa ng 4. Dahil sa mga naririnig ni Jillian ay doon niya napagtibay na mas tsismoso minsan ang mga lalaki kaysa sa mga babae, lalo na pagdating sa mga ganitong usapan. Itigil nyo na nga yang us-upon na iyan. Lagot tayo ng lahat dito kapag marinig ni boss yang mga pinagsasabi nyo. Nanikip ang paghinga ni Jillian nang tumigil ang mga ito sa palletbot niya. Biglang may sumipa sa tagiliran niya. Gising na ba iyan? Tingnan mo nga. Ilang sandali nga lang ay may sumabunot sa buhok niya at pilit na pinapatayo. Gusto niyang dumaing, dahil masakit iyon sa anit, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ng mga ito. Dama po sa pisngi niya ang isang magaspang at malaking kamay at binigyan siya ng malalakas na mag-asawang sampal. Dahil sa pagkagulat at labis na sakit ay napasigaw si Jillian. Nalasahan din agad niya ang dugo. Naghalakakan naman ang mga lalaki dahil sa reaksyon niya. Gising naman na pala ang Sleeping Beauty Lalong lumakas ang mga tawanan ng mga ito. Kinaladkad si Jillian ng 2 lalaki palapit sa drum na puno ng tubig. Ngayon ay tatanungin ka namin, Miss. Sino-sino ang mga kasabwat mo? Kapag naibigay mo sa amin ang pangalan ng tao sa likod nito ay papakawalan ka namin.
Pero kung hindi ay pipilitin ka namin na magsalita. Mamili ka. Hinayla nila ang buhok ni Jillian pababa upang termangala siya ng kaunti. Sino ang nag-utos sa iyo? Sa nanginginig na labi ay nagsalita siya. Wala. Ganun ba? Walang awa na isinubsob ng lalaki ang ulo ni Jillian sa drum na puno ng tubig habang tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan nitong nanunood sa nangyayari. Humalo na sa tubig ang mga luha ni Jillian. Madami na siyang nainom habang sinusubukan na pumalag. Sa mga pelikula lang sa TV niya napapanood ang mga ito. Sinong mag-aakala na mararanasan niya rin ito sa totoong buhay? Ang pinagkaiba lang ay hindi namamatay ang mga bida sa mga ganito. Ngunit hindi siya bida. Kontrabida ang papel niya at ang mga kontrabida ay namamatay. Pinapatay. Bago siya malagutan ng hininga ay maagap na itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at muli siyang tinanong. Sino ang mga kasabwat mo? Pilit na hinahabol ni Jillian ang kanyang hininga habang sunod-sunod na umuubo ng tubig. Umiling siya. Wala, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganun, anito at muli siyang isinubsob sa tubig. Hindi na mabilang pa ni Jillian kung ilang beses na naulit iyon at kung ilang klase ng torture ang dinanas niya sa kamay ng mga kalalakihan. Bakit hindi na lang siya patayin? Sa hirap ng mga dinanas niya ay mas gugustuhin na lang niya na barilin siya ng mga ito sa ulo tutal at iyon din naman ang punta niya sa huli. Tangina. Ang tibay ng isang taa. Ayaw talagang magsalita. Rinig na niya ang iritasyon sa boses ng mga ito. Kasalukuyan na hinahabol ni Jillian ang kanyang hininga nang maramdaman niyang may kumubabaw sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at parang nabuhay ulit ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Huwag! Huwag! Parang awa niyo na! Aniya sa napapaos na boses. Sunod-sunod na namalisbas ang mga luha niya nang maramdaman ang isang kamay ng lalaki na humahaplos sa hita niya. Ang kinis nito. Halakhak ng lalaki. Hoy! Ano yang ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba ang bilin ni boss? Relax ka lang dyan, pare. Tatakutin ko lang siya. Baka sa ganitong paraan ay magsalita siya. Please huwag. Huwag namang ganito. Pagmamakaawa ni Jillian sa mga ito habang nagpupumiglas sa kabila ng pagkakapusos ng kanyang mga kamay at paa. Lalong lumakas ang pag-iyak niya nang halikan siya ng lalaki sa leeg. Nandidiri siya. Sobra siyang nandidiri sa kanyang sarili. Hoy! Tama na iyan, sabi Sandali lang. Malapit nang magsalita ito, ang nakadagan na lalaki sa kanya ay bigla na lang nawala kasabay ng huni ng mga nagtumbahan na mga gamit. Biglang tumahimik ang buong paligid at ang tangi lang na maririnig ay ang mga paghikbi. Biglang nagkaroon ng malakas na presensya at mabigat na tensyon sa hangin. Tumigil si Jillian sa pag-iyak pero nanatili pa rin ang kanyang mga pagsinok at paghikbi. Anong nangyayari? Boss, mga bingi ba kayo? Hindi niyo ba narinig at naintindihan ang bilin ko? Anito sa malamig na boses. Pasensya na boss. Sinubukan ko namang pinigilan pero hindi nakikinig. Dumaan ulit ang mahabang katahimikan. At kahit na nakapiring ang mga mata ni Jillian ay ramdam na ramdam niya ang mga nanunuot na mga tingin ni Paxton sa kanya. Hindi pa nagsasalita. Hindi pa boss Ginawa na namin ang lahat pero matigas talaga. Natatakot naman kami na sobrahan dahil baka matuluyan. Itutuloy lang ba namin boss hanggang sa kumanta? Muling namayani ang katahimikan. Boss! Kalagan niyo siya at dalhin sa hotel. Boss! Anang mga ito na hindi makapaniwala sa narinig. Maging siya ay nagulat sa sinabi nito. Hindi ba malinaw ang sinabi ko at kailangan ko pang ulitin? Sikmat nito. Nagbaba ng ulo ang apat. Sorry boss. Masusunod po. Papalitan po ba namin ang damit niya? Pinukul ito ni Paxton ng masamang tingin kaya napatigil ang lalaki sa pagsasalita. Nahihiya na lang itong nagkamot ng batok. Binalingan ni Paxton ang babaeng wala na ngayong malay na nakahandusay sa malamig na semento. Mariin na kumuyam ang mga kamao niya bago umalis. Ngunit nang may maalala ay tumigil siya sa paglalakad at muling hinarap ang apat. Ikaw, turo niya sa lalaking nagngangalang Kayor. Bakit po boss? Nanginginig nitong tanong. Sumunod ka sa akin. Kulay kremang kisame ang unang nabungaran ni Jillian pagkamulat niya ng kanyang mga mata. Sobrang lambot din ng kama na kanyang kinalalagyan. Habang iginagala niya ang tingin sa paligid ng kwarto ay nagbalik sa kanyang alaala ang huling kaganapan sa kanyang buhay. May ilang benda sa kanyang katawan. Nangingitim na rin ang kanyang mga pasa. Napabuntong hininga siya. Mukhang dinalaw siya ng swerte kahapon.
Kung tama nga ang narinig niya ay tiyak na nasa isang hotel room siya. Ayaw na niyang isipin kung bakit siya binuhay ni Paxton. Ang mahalaga ay humihinga pa siya. May mahinang kumatok sa pintuan kasabay ang pagbukas nun. At base sa suot na uniforme ng babae ay isa itong hotel attendant. Ngumiti ito. I'm glad that you're already awake, miss. Your lunch is ready. Do you want me to serve it here in your room? It's fine. I'll be outside in a bit, sagot niya at tipid itong nginitian. Tumango ito sa kamagalang na nagpaalam. Huminga muna ng malalim si Jillian bago nagpas siyang umalis ng kama. Hindi gaanong kasakit ang kanyang katawan ngunit sakit ang mga kasukasuan niya. Enjoy your meal, miss. Just call me if you need anything else. Ani ito sabay turo sa telepono na nasa sala. Oh, and by the way, I need you to be prepared by 4 p.m. We will escort you at the airport. Airport? Yes, miss. You will be flying back to Philippines. Napamaang si Jillian sa narinig. Nananaginip ba siya? Babalik na siya ng Pilipinas. Aalis na sana ang attendant pero mabilis niya itong pinigilan. Anything else, miss? How much should I pay for staying here? Baliw. Bakit pa ba niya yun tinatanong wala naman siyang pambayad? Dadalhin nga siya ng mga ito sa airport pero hindi niya alam ang mga pasikot-sikot doon. Muli itong ngumiti. You don't need to worry about paying anything. Mr. Zimmerman already paid your stay here. Zimmerman. Yung nakababata ba o yung nakakatanda? Teka, kailangan pa bang tanungin iyon? Malamang na si Sir Hendrix. Where is he? Dagdag niyang tanong dahil gusto niya itong makausap. Madami Sly ang gustong tanungin dito. Oh, Mr. Paxton's out for a business meeting. He's staying on the top floor. He won't be back anymore here. He will go directly to airport and wait for you there. Naibuga ni Jillian ang kanyang kinakain. Si Paxton. Tandang padamdam. Bakit naman ito gagawin ang lahat ng ito para sa kanya? Galit ito na kulang na lang ay ipapatay siya kanina. Are you okay, miss? Concerned na tanong nito at agad siyang dinaluhan. Tumanggaw siya habang sunod-sunod na umuubo. I'm fine, panigurado niya dito. Do you have any more question, miss? Umiling siya na ginantihan naman nito ng ngiti. I'll be going then. Don't hesitate to call if you need anything. Marahas na nagbuga ng hininga si Jillian nang mapag-isa na lang siya. Ang daming gumugulo sa isipan niya na hindi niya kayang sagutin. Kamusta na kaya sila Madison at ang grupo nito? Malamang na nakabalik na ang mga ito sa Pilipinas. Hindi man lang siya hinanap o hinintay. Ngunit hindi na iyon mahalaga, ang importante ay makakauwi na rin siya. Gustong-gusto na niyang makibalita sa hospital. Saktong alas 4 nga ng hapon ay nasa daan na sila papuntang airport. Ang tanging gamit lang na dala niya ay ang cellphone niyang lobat na. Ang dala niyang bag nang magpunta sila dito ay naiwan niya sa rest house kung saan sila naglagi noon nila Madison. Wala rin namang importanteng mga gamit doon bukod sa kanyang mga darnit. Jillian Gonzalez. Rinig niyang sinabi ng chauffeur ng hotel na kasama niya. That way sir, anang lalaking pinagtanungan nito. Pakiramdam ni Jillian sa mga oras na ito ay isa siyang importanteng tao. Hindi na rin siya nagtaka nang makita ang eroplanong sasakyan nila. Si Madison nga ay may private plane, si Paxton pa kaya. Hope you enjoyed your vacation here in England. Please come back again if you have time, anang chauffeur at magalang na yumukod sa harap niya. Napangiwi siya. Enjoyed the vacation. Hindi ito bakasyon at mas lalong hindi siya nag-enjoy. Ngunit kahit ganun ay nang initian pa rin niya ito. Thank you. And yes, I'll definitely come back here again. Kapag may pera na ako, sa isip-isip niya. Hindi naman niya kailangan na panuurin ang pag-alis ng sasakyan, hindi lang niya talaga alam ang sunod na gagawin. Bumaling siya sa magarang eroplano sa likod. Oo at sinabihan nga siyang dito sasakay pero okay lang ba na basta siyang pumasok. Miss Jillian Gonzalez. Nakahinga ng maluwag si Jillian nang may attendant na sumilip mula sa loob. Ako nga, pag-confirm niya. Get in. Kailangan nating umalis agad dahil may hinahabol na meeting si Mr. Zimmerman. Hindi na niya kailangan pa ng dalawang salita at umakyat na. Mahirap na, baka magbago ang isip nito at magpas siyang iwan na lang. Pagkapasok ay agad nga niyang nakita si Paxton na nakaupo na parang hari.
Seryoso ang mukha nito habang nakatutok ang lahat ng atensyon sa kaharap na laptop. Ni hindi man lang ito nagangat ng tingin noong pumasok siya. Mariin na kinagat ni Jillian ang kanyang labi at sinubukan na huwag gumawa ng kahit anong klaseng ingay. Pinili rin niya ang pinakadulo at pinakamalayon upuan mula dito. Liban sa ilang mga attendants ay dadalawa lang silang pasahero. Nasa himpapawid na sila at ang tangi na ginawa ni Jillian ay matulala habang nakatingin sa mga ulap. Paimpol niyang sinulyapan si Paxton na nasa ganun pa ring ayos. Ikinasal na nga sila kanina pero hindi niya iyon naramdaman. Walang pagmamahal sa pagitan nila. Pinilit lang sila na ikasal na dalawa. Kung bakit siya pumayag, yun ay dahil ayaw niyang mapunta sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan niya. Naapasimangot si Jillian nang mapansin kung gaano talaga ito kagwapo. Naaalala kaya nito ang nangyari noon sa kanila sa club. Hindi siguro sobrang lasing ito noon. Siya nga na kaunti lang ang tama ay hindi niya matindaan ang ginawa nila at kung ano ba ang pakiramdam. Nag-init ang pisngi niya sa mga pinag-iisip. Biglang nagangat ng tingin sa kanya si Paxton kaya nahuli siya nitong nakatingin dito habang namumula ang mga pisngi. Oh shit, what are you looking at? Sikmat nito. Gusto mo bang ihulog kita dito sa eroplano? Tandang pananong panipik. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi naman ikaw ang tinitingnan ko, kaila pa rin niya kahit huling-huli na siya sa akto. Hindi na muli ito nagsalita at bumalik na sa ginagawa. Napabuntong hininga si Jillian. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay na buhay sa kanya pag-uwi niya sa Pilipinas. Where the frivate do you think you're going? Senggal sa kanya ni Paxton pagkababa nila ng eroplano. Uuwi na, kinakabahan niyang sagot dahil parang papatay ito ng tao anumang oras. Dumaan kasi sila saglit sa Cambodia dahil sa dinner meeting na dinaluhan nito. Sa eroplano na siya kumain mag-isa at pagbalik nga ni Paxton ay masama na ang timplada nito. Mukhang hindi maganda ang kinalabasan ng meeting nito. Uuwi. Nanlit ang mga mata ni Paxton. Sure. Uuwi ka sa bahay ko. Bahagya siyang napaatras sa sinabi nito. Nahihibang ka na ba? Bakit naman ako uuwi sa bahay mo? May bahay ako. Hinuli nito ang braso niya upang matigil siya sa kaka-atres. Baka nakakalimutan mong mag-asawa na tayo. Bahagyang nailang si Jillian sa sinabi nitong mag-asawa sila pero hindi siya nagpatinag. Hindi tayo kasal. Gawa-gawa lang iyon ng daddy mo. Bakit naman ako magpapakasal sa iyo? Tandang padamdam panipik. Mariin itong pumikit sa kasinipan ng malakas ang basurahan na nasa gilid niya. You're saying that now. Ngayon nakasal na tayong dalawa. Really? Kung ayaw mo pala nito di sana doon pa lang sa simbahan ay nagsalita ka na. Tapos sa akin ka ngayon magre-reclaim Leche, sino ang pinagluloko mo? Malakas nitong sigaw sa kanya na kung lalaki lang sana siya ay baka kanina pa siya nito sinakal. Napipilan si Jillian pero sinubukan pa rin niyang lumaban. Di mag-divorce na tayo. Sa tingin mo ba ay ganun yun kadali? Ha! Marahas nitong sinukli ang buhok at sa nanlilisik na mga mata ay tiningnan siya. Ito ang tatandaan mo. Kapag nalaman ko kung sino ang mga kasabwat mo upang sirain ang kasal ko, umasa kang hindi lang ikaw ang magbabayad. Pati ang buong pamilya at angkan mo ay pagbabayaran ko. Mabait pa ako sa lagay na ito. Huwag na huwag mong susubukan na galitin ako ng tuluyan dahil hindi ako mangingimi na patulan ka kahit na babae ka pa. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Jillian habang sinasalubong ang mga nagbabaga na tingin ni Paxton. Umismid ito at lumayo sa kanya. You don't have the right to cry dahil una sa lahat ay ikaw ang nagpasok ng sarili mo sa sitwasyon na ito. Now, go to the waiting car. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita. Nang makatalikod sa kanya si Paxton ay nagunahan na napamatak ang kanyang mga luha. Mabilis niya yung pinahid habang patuloy na iniisip ang mga sinabi nito. He's right. Wala siyang karapatan na umiyak, malungkot, mag-inarte o magsisi dahil ginasto niya ang lahat ng mga nangyari. Hindi dapat siya magalit o masaklam dito dahil ito ang siniraan nila ng buhay. Makakaya-kaya niyang tiisin na kasama ito sa araw-araw. Buong biyahe nila papunta sa bahay ni Paxton ay wala silang kibuan. Pareho silang nasa likod ng sasakyan at nasa tabi ng magkabilang bintana, malaki ang spasyo sa gitna na parang allergic sa isa't isa. Madaling araw pa lang. Base sa oras na nakita niya kanina sa eroplano bago sila bumaba ay 4:00 na ng madaling araw.
Gusto sana agad niyang dumalaw sa hospital para tingnan na kung ano ang mga nangyayari doon habang wala siya. Halos 3 araw din kasi siyang nawala. Kamusta kaya ang naging lakad ni Doc Lance? Naipanalo ba nito ang auction? Susubukan na lang niya itong tawagan mamaya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ni Paxton, o mas maganda siguro na sabihin na mansyon. As in na mansyon talaga dahil sobrang laki nito. Sobrang accessible din ng lokat-ayon ng bahay nito dahil nasa gitna talaga ito ng syudad. Medyo may kalayuan nga lang mula dito hanggang sa kanilang bahay. Mariin na itinikom ni Jillian ang bibig ng walang salitang bumaba ng sasakyan si Paxton. Sumunod din siya agad dito dahil baka bumuga na naman ito ng apoy. Sa balcony pa lang ay may 2 ng mga kasambahay na naghihintay sa pagdating nila. Magandang umaga po, ma'am and sir, bati ng 2 habang ngiting-ngiti lalo na sa kanya. Alang-anan siyang ngumiti sa mga ito habang si Paxton naman ay bermati pabalik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam ba ng 2 ang nangyari? Na siya ang ikinasal kay Paxton imbes na si Lily. Tumulong ang mga ito sa pagpasok sa mga bagahe na dala nila at nang matapos ay hinarap ni Paxton ang kasambahay na may edad na. Ang isa kasi ay mas bata. Parang magkaedad lang sila. Kayo na po ang bahala sa kanya, Nay Glory. You can use any guest room for her. Guest room. Abay mag-asawa kayo ah. Dapat ay magkasama kayo sa iisang kwarto, anito at bahagya pang siniko si Paxton. Nababagot naman siyang tiningnan ng lalaki. Kung gusto mo ay kayo na lang ang magtabi, Nay Glory. Isang batok ang inabot nito sa matanda na siyang ikinalaki ng mga mata niya ng bahagya. Umakyat ka nang ang bata ka. Nako, kung hindi lang nanonood itong asawa mo ay baka ginulpi na kita. Kumunat ang noo ni Paxton sa sinabi ng matanda na para bang hindi nagustuhan na marinig sa iba na mag-asawa nga sila. Ngunit hindi na ito nagsalita pa at dumiretso na sa loob ng bahay. Pinakawalan ni Jillian ang hininga na kanina pa niya pinipigilan. Hindi niya alam kung magtatagal ba siya nakasama ang lalaking iyon. Tinapik ni Manang Glory ang balikat niya. Matamis itong nakangiti sa kanya. Welcome to the Farnley, Jillian. Huwag mong pansinin ang ingratong batang iyon. Ipinaglihi kasi sa sama ng loob. Ngumiti si Jillian pabalik. Natatakot siya kanina dahil baka ayaw siya ng mga ito. E sino ba naman kasi siya para magustuhan ng mga tao dito? Ako nga pala si Glory. Tawagin mo na lang akong Nay Glory o Manang Glory, bahala ka. At ito naman si Abby, pamangkin ko. Kumaway sa kanya si Abby. Hello, Jillian. Kumaway siya pabalik. Hello, Abby. Ang dinadala siya ng mga ito sa kanyang magiging kwarto ay panay ang kwento ni Manang Glory. Sa family house daw talaga ito ng mga Zimmerman dati nagtatrabaho pero inilipat dito sa bahay ni Paxton dahil sa kagustuhan ng ina nito para raw may magbantay sa anak. Dito ang magiging kwarto mo, Jillian. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng mga guest rooms dito. May sarili ka na ring CR. Binuksan ni Manang Glory ang banyo na para bang itinotour siya. Kumpleto na rin ang mga gamit dito. Sunod nitong binuksan ang isang walk-in closet. Ito naman ay ang mga damit mo. May pambahay, pantulog, pampasyal, pangsosyal. Unti-unting nanlalabo sa pandinig ni Jillian ang mga sinasabi ng matanda habang inililibot niya ang paningin. Hinapload niya ang isang napakagandang dress. Nang makita niya ang price tag nito ay agad niya iyong binitawan. Nakakalula, hindi lang sa presyo ng mga damit na nandito ngunit sa lahat ng mga nangyayari. Ito ang magiging kwarto niya. Alam niyang guest room lang ito pero para sa kanya ay para na itong kwarto ng isang prinsesa. At ang kama, Diyos me, sobrang lapad at laki. Tinitingnan pa lang niya ito pero nasisiguro niyang sobrang lambot nitong higaan. Kung wala lang ang 2 ay baka kanina pa siya nagpagulong-gulong doon. O siya, katulad ng sinabi ko ay huwag mong masyado nang pansinin si Paxton. Galit iyon sa iyo ngayon dahil sa nangyari pero pasasaan ba at matatanggap ka rin niya balang araw? Anima ng Glory nang matapos ang mini tour nito sa magiging kwarto niya. Hindi po ba kayo galit sa akin? Sa ginawa ko, mababa ang boses na tanong niya dito. Si Abby naman ay ngingiti-ngiti lang sa tabi. Ikinumpas ng matanda ang kamay sa ere. Hayaan mo na, mas mabuti na iyon kaysa sa ikasal siya kay Lily. At saka, wala akong karapatan na questionin ang naging desisyon ni Hendrix. Kung siya ang may gusto na mangyari ito ay tiyak na may maganda siyang rason.
Marahan ulit nitong tinapik ang kanyang balikat. Sige na, magpahinga ka na, at huwag ka nang masyadong mag-isip. Baka makasama iyan sa batang dinadala mo. Muntik nang mapobo si Jillian sa huling sinabi ng matanda. Magdedrama na sana siya dahil sa sinabi nito pero agad ding umurong noong sinabi nito ang pagbubuntis niya. Ngumiti siya dito pero alam niyang ngiwi ang kinalabasan nito. Hindi naman talaga siya totoong buntis. Hindi nagbunga ang nangyari noon sa kanila ni Paxton. Paano ba niya sasabihin sa mga ito na pati iyon ay puro kasinungalingan? Nang makaalis na ang mga ito ay hindi na napigilan pa ni Jillian ang tumalon sa malambot na kama at nagpagulong-gulong doon. Tili pa niya na parang baliw. Grabe, sobrang bango ng mga kumot at ang sarap higaan. Ganon ang ginagawa niya nang walang sabing bumukas ang pintuan. Nanigas ang katawan ni Jillian sa matinding kahihiyan nang magtama ang mga mata nila ni Paxton. Nakita pa niya kung paano umawang ang labi nito dahil sa nasaksihang tagpo ngunit kalaunan ay nagtimbagang din ito at basta na lang inihagi sa kama ang papel na hawak nito. Read that, wika nito sa kapadabog na isinara ang pintuan. Dahil sa hindi pa rin makamove on si Jillian sa pagkapahiya ay kumuha siya ng unan at doon nagsisisigaw. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Na wala siyang ganitong klase ng kama sa kanilang bahay. Well, wala naman talaga. Napasimangot siya saka bumangon upang tingnan ang papel na ibinigay ni Paxton. Lalo pa siyang napasimangot nang mabasa kung ano ang mga nakalagay doon, mga dapat at hindi dapat niyang gawin habang sila pa ang mag-asawa. At ang pinaka nangunguna sa listahan ay wala dapat makaalam na kasal silang dalawa. Dapat ay hindi ito lumabas sa publiko at manatili itong sekreto. Pabagsak muling humiga si Jillian sa kama habang hawak-hawak pa rin ang papel. As if naman nasasabihin niya sa iba ang bagay na iyon. Natatakot din siya kapag malaman ito ni Madison. Napigilan nga niya ang kasal nila Paxton at Lily ngunit siya naman ang ipinalit sa babae. Ano kaya ang magiging reaksyon nito? Malamang na magwawala iyon. Baka ipahunting siya at ipatapon sa Mars. 11:00 nang nagising si Jillian. Ang sabi niya ay iiglip lang siya saglit pero napahaba tulog niya. Ayon kay Manang Glory ay maaga raw na umalis si Paxton papuntang opisina nito. Inisip niya tuloy kung natutulog pa ba ang isang iyon. Pero maganda na rin na wala ito sa bahay, makakalabas siya ng walang aberya. Gusto mo bang samahan kita? Si Abby habang nagpapalit ng mga kurtina sa sala. Hindi na, saglit lang naman ako doon, sagot niya. Ang problem kasi niya ay bibisita lang siya sa kanilang bahay. Hindi niya sinabi na nasa hospital ang kanyang ina. Kinapalan din niya ang mukha kanina nang humiram siya ng pera kay Manang Glory para sa pamasahe niya. Babayaran din naman niya pagka-withdraw niya ng pera. Nakita kasi niya kanina na inihulog na ni Madison ang kabuuan ng bayad nito sa kanya. May sayad man ang babaeng iyon pero nagpapasalamat siya na tumupad ito sa usapan. Sinubukan ulit ni Jillian na tawagan si Lance habang nasa loob ng taxi. Pero katulad ng dati ay hindi pa rin ito sumasagot. Hindi na niya mapigilan pa ang mag-alala dito. Sa normal na sitwasyon ay tinadtad na siya nito ng mga tawag at text upang mag-update. Ngunit katakataka na pagbukas niya ng cellphone ay wala man lang siyang natanggap galing dito. Pagkababa niya ng taxi ay tiningala niya ang napakatayog na hospital building. Hindi niya alam pero kinakabahan siya. Kamusta kaya ang nanay niya? Nagtagumpay ba si Lance sa lakad nito ng gabing iyon? Ang daming tumatakbong mga katanungan sa isip niya habang naglalakad siya sa hallway ng hospital. Ayaw niya sa lugar na ito. Ang amoy ng mga gamot, the wheelchairs, the line of beds, doctors and nurses in white dresses. The surrounding always screams sorrow and pain, sickness and death. Umiling si Jillian at pleat na pinapakalma ang umaarangkadang puso. Puno ng negatibong enerhiya ang hospital kaya dapat ay hindi siya ayon. Kailangan niyang mag-isip ng positibo. Dumiretso siya sa silid na kung saan niya huling nakita ang kanyang ina ngunit pagdating niya doon ay wala siyang naabutan. May laman nga ang silid pero ibang tao na. Damaloy ang malagkit na pawi sa kanyang noo at madaling pumunta sa information desk upang magtanong.